Wala raw ghost flood control project sa Metro Manila. Yan ang tiniyak ng DPWH nang talakayin sa Kamara ang problema sa baha sa National Capital Region. May ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Rafi, iniulat ng DPWH NCR sa House Committee on Metro Manila Development na 52 billion pesos ang kailangan para masolusyonan ang problema ng baha sa buong NCR. Ayon kay DPWH Engineer Monchexis Tamayo, kasama na dito ang dredging ng waterway. Sa flood control project, ayon kay Tamayo, may 1,686 sa Metro Manila at 450 rito ay ongoing pa. Kasama rito ang 4 na galing pa sa 2023 na delayed dahil sa pagpapalabas ng working permit at obstruction sa mga pasilidad. Sa kabuuan, mahigit 33 billion ang halaga ng mga ongoing na proyektong ito, habang 1,236 na flood control projects na nagkakahalaga naman ng halos 66 billion pesos ang nakumpleto na. Tinanong ang DPWH kung kasama ba ang mga kumpanya ng mga diskaya sa mga nabigyan ng flood control project sa Metro Manila at ayon sa DPWH ay oo. Katunayan sa listahang inilabas ng DPWH, lumalabas na nabigyan ang ilang kumpanya ng mga diskaya ng very satisfactory rating. Tiniyak naman ng DPWH na walang ghost project sa NCR at wala rin anyang contractor na nabayaran ng buo sa isang proyektong hindi pa kumpleto. Pero ang nirereklamo, Rafi, ng ilang kongresista ay ang kawalan nila ng koordinasyon ng DPWH sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatupad ng flood control projects na ito. Sabi ni Quezon City 6th District Representative Maria Victoria Copilar, 141 projects ng DPWH ang hindi coordinated sa Quezon City LGU. Sinabi ng DPWH na nagsasagawa naman sila ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan, pero inamin din ng DPWH na may mga proyektong sinimulan sila kahit wala pang clearance ng LGU. Reklamo naman ni Quezon City 1st District Representative Arjo Ataide, malaking problema rin ang mga proyektong ipinatutupad by faith. Halimbawa niya, may ginawang pumping station sa kanyang distrito, pero sa susunod pang taon darating ang pump. Bago pa raw dumating ang pump, barado na ang pumping station. Panawagan naman ni Valenzuela 2nd District Representative Gerald Galang sa DPWH, kailangan coordinated ang mga proyekto sa buong Metro Manila at dapat bigyang prioridad ang mga lugar na kinukonsiderang nasa most hazardous area. Rafi? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez.